Nagiging mas agresibo at malaking banta na ang pwersa ng China matapos ang sunod-sunod na paglalayag malapit sa ating teritoryo at mabuti sana kung ito ay mga Chinese Coast Guard vessels lamang, subalit ang lahat ng ito ay mga barkong pandigma ng China na sinyalis na tinatakot na talaga nila ang Pilipinas. Matatanda ang namataan ng warships noon ng China na dumaan sa Balabac Strait sa Palawan, pati na rin sa Sibuto Passage at Basilan Strait sa Mindanao, at ang pinakabago sa ngayon ay ang paglayag naman ng aircraft carrier group ng China malapit sa Batanes Group of Islands. Minomonitor din naman umano ng hukbong sindatahan ang pagdaan ng carrier group ng China at kasama na din na nagmonitor ang bansang Taiwan dahil ang Batanes ay nasa ilang daang kilometro lamang mula sa mismong kalupaan ng Taiwan. Ang pagdaan ng aircraft carrier group ng China ay dahil papunta sila sa Philippine Sea na nasa silangang parte ng ating bansa upang magsagawa ng naval drills kasama ang Russian Naval Forces na nagpadala din ng kanilang mga warships. Hindi rin naman magpapahuli ang mga kalyado natin, lalong-lalo na ang bansang Japan, matapos pasukin ng guided missile destroyer ng Japanese Navy ang territorial waters ng China nitong buwan lamang, at hindi ito basta-bastang paglalayag lamang dahil pinasok talaga ng malapitan ng Japanese destroyer ang mismong katubigan ng China. Hindi ito katulad ng ginagawa ng China Coast Guard sa Pinas na kung saan papasok lang sila sa ating exclusive economic zone, ngunit ang ginawa ng Japan ay pinasok talaga ang loob ng 12 nautical miles na territorial waters ng China, kaya malaking provocation ang ginawa ng Japan. Ang nasabing Japanese warship ay ang Akizuki-class destroyer na isa sa pinaka-capable na warship ng Japanese Navy, kaya malaking mensahe at babala ito sa China na kaya din silang pasukin ng ibang bansa. Nagpahayag naman ng malaking pagkabahala ang Chinese government dito at sinabing isa itong tahasang panunukso ng Japan sa kanila, at sa aking opinyon lamang ay alam na nila sa ngayon ang dinadamdam ng Pilipinas kapag nanghihimasok sila sa ating teritoryo. Hindi pa dyan nagtatapos ang pagkontra ng Japan sa China matapos inanunsyo ng Japanese government na nag-request umano ang Pilipinas ng pag-transfer ng mga Japanese-made air defense missile systems upang mas mapalakas palalo ang pangdepensa sa ating airspace. Malaking tulong ito sa ating bansa dahil iilang piraso pa lamang ang ating air defense system, katulad na lang ng mga Spider missile system mula sa Israel, at kahit nasabihin nating mga second hand na ang mga ito, ay malaki pa rin ang pakinabang nito sa Pilipinas. Ayon sa article, isa sa maaaring i-transfer ng Japan sa Pilipinas ay ang kanilang Type 81 surface-to-air missile system na kasalukuyang ginagamit sa ngayon ng Japan Ground Self-Defense Force, at nasa 9 na po ang kanilang ganito sa ngayon. May range ang nasabing air defense system na aabot sa 14 na kilometro, kaya isa itong klase ng short-range surface-to-air missile na magagamit kapag makalusot ang kalaban sa ating mga Spider air defense system. Ang isa pang sinasabing pwedeng may transfer sa Pilipinas ay ang MIM-23 Hawk surface-to-air missile na may range naman na aabot sa 50 kilometers, at napatunayan na rin ito sa maraming gyera at kasalukuyan itong ginagamit sa gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hindi man ito kasing advanced ng mga kasalukuyang air defense system, ay marami pa ring bansa ang gumagamit nito sa ngayon na nagpapatunay ng pagiging epektibo nito, at umaasa tayong masasama ito sa itatransfer sa Pilipinas. Maliban sa mga inaasahang donasyong air defense system, sinasabi din na magbebenta ng mas makabagong air defense system ang Japan, at isa sa may potensyal na ibibenta sa ating bansa ay ang Type 03 medium range surface-to-air missile system na gawa naman ng Mitsubishi Heavy Industries. Magandang klaseng missile system ito dahil kaya nitong magdala ng 6 na missiles bawat isang launcher, at may range ito ng aabot sa lagpas 50 kilometro.
Ang isa pang may potensyal din na i-offer sa ating bansa ay ang Type 11 Short Range Surface-to-Air Missile System na gawa naman ng Toshiba Corporation, at isa din ito sa pinakabagong missile system ng Japan dahil nitong 2014 lang ito ginamit ng Japan Self-Defense Force. At dahil nga sa short-range missile system ito, may range lamang ito ng nasa 10 kilometers at pwede itong ikabit sa malaking military vehicle o hindi kaya sa mas maliit na armored vehicle. Sa ngayon, ang pondo na lang ang dapat hanapin ng Philippine government dahil nakikita nating maraming bansa ang nag-o-offer ng kani-kanilang mga defense assets para sa ating bansa at dapat wag nang patagalin pa ito dahil kailangan na ito sa ngayon ng Pilipinas. Napansin naman ng China ang mga galaw na ito ng Pilipinas at Japan na kung saan mukhang pinagtutulungan sila ng dalawang bansa dahil maliban sa mga military assets ay nakatakda ding mag-istasyon ng pwersa ang Japan sa Pilipinas katulad ng ginagawa ng Estados Unidos.